Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. So meron tayong pag-uusapan ngayon. So, unahin natin 'to si Heart Evangelista. Alam naman natin na lahat ng mga nasasangkot, nasasangkot do sa flood control project, sa mga ghost projects, no? Kahit mga mahal nila sa buhay, hindi nakakaligtas talaga. Talagang binibira rin ng mga netizens. At isa sa mga hindi nakaligtas si Heart Evangelista. Kasi si Chis Escudero, yung kanyang asawa, recently, ay nasangkot. Actually, may mga speculations na noon pa eh. 'Di ba na ganyan ang nangyari. May nag-donate sa kanya na 30 million nung election. So ito si Heart Evangelista, as expected, nadamay na. 'Di ba? Ay nako, Diyos ko. Ganyan din ang naranasan nila Sylvia Sanchez, 'di ba? Yung kay Arjo Atayde, sila Main Mendoza. Hindi na rin kasi ma-contain ang galit ng tao eh. So, hindi na sila, I mean, hindi na makokontrol yung bugso ng damdamin kasi sa nararanasan natin yon. Ngayon pa may bagyo, nakikita na natin may baha na naman. Natitrigger na naman yung mga tao, di ba? So, panoorin natin to si Madam Heart Evangelista dito sa sasabihin niya. Shows there's a contract, there is a list of things that you need to do, how many postings. No, it's good actually. I know I don't need to explain, but it's good that you know in a way how it works because it's important. It's important that you know the difference of people who aren't doing anything, who are just using people's money and on vacation and spending like there's no tomorrow and it's not a job for them, or they're doing unboxing and yun yung mga pinag-shoppingan lang nila. Hindi kasi ganun yung trabaho ko eh. Hindi kasi yun yung trabaho eh. Hindi yun walang trabaho yun. Yung trabaho ko is Walang trabaho. because I'm hired to unbox. I go to Fashion Week, not just build your imaging in a sense that in the beginning tumataya ka, 'di ba? Tumataya ka, gumagawa ka ng content, or in my case it was natural to me. I started to go, I met a few people, I met a few agents, I met companies, because it was a business that wasn't known to a lot of people the way Fashion Week is known now. So for example, a brand would tap you to go to a show. I'm paid around maybe 2M per show. Galing ano? A-appear lang siya, may bayad na siya doon. And kasi talagang ano to eh, parang sa mundo ng fashion yata, medyo ano siya doon eh. May pangalan naman si Heart Evangelista doon, di ba? Okay, that's too much information because I don't really feel like some people deserve that. But okay, I'm proud of it. I'm proud of my job. So dito, ine-explain niya dito, no? Kasi alam niya, aware siya na maraming naki-question. Sinabi niya dito nung una, di ba, yung iba unbox daw na wala naman daw trabaho. Yung sa kanya kasi, kaya siya nag-unbox, binabayaran siya. Binabayaran siya ni Jesus ko. Joke lang ha. Pakinggan natin. That's what I do. I promote. This is the business, and it can be complicated because it's not a usual job. But it's really my bread and butter. This is where I make my money. And the sad thing is that, a lot of people say, oh, but, movies and stuff like that. The reason why I didn't anymore, it doesn't mean that I don't care. It doesn't mean that I don't feel what you feel, because I acknowledge that I come from a place of privilege. My parents helped me in a sense, but even with my Oo, alam ko may kaya talaga to. Alam niyo yung yung Barrio Fiesta, sa kanila yun, di ba?
Yung Barrio Fiesta na ano, tama ba ako? I-search nga natin. Alam ko sa kanila yun eh. Barrio Fiesta, Barrio. Tsaka natural lang naman na tulungan siya ng magulang niya sa ano. Wala namang magulang na hindi supportive sa anak eh. Mhm. Oo. Evangelista hails from a prominent Chinese-Filipino family that founded the Barrio Fiesta chain of Filipino restaurants. While her mother's family owned a sugar plantation. Mayaman talaga ito. Si Heart Evangelista. Kung makalimutan. Sana ba yung ano? Kaya ano, alam nyo mga kababayan ko, ako for me no, kasi alam ko ito noon pa. Kasi paano ko ba nalaman ito? Hindi ko na naabutan yung love team nilang dalawa ni John Prats noon ah. recently ko lang nalaman yun nung sinearch ko yung buhay nito. Pero alam ko, aware ako na ano, kasi saan ko ba nakita tong ano na to? Parang ano eh, nag-ano to sa SM dati eh. Yung parang nag-collab siya sa SM noon. Then, doon ko narinig na, sila pala may-ari ng Barrio Fiesta. Tapos, kilala ang ano nito, ang pamilya. May mga malalaking negosyo din. Kaya for me, well, hindi ko din naman alam kung may nakukuha siya kay Chis Escudero. Granting na totoong nagnakaw si Chis Escudero. No? Hindi ko rin naman pwedeng husgahan si Heart Evangelista sa mga ginagastos niya kasi talagang kumikita itong babaeng ito. Hindi naman ito katulad nung mga anak ng mga kontraktor, di ba? Na kaya babata pa nagje-jet na. Jet na yung sinasakyan. Tapos meron pa nga doon, yung as in talagang walang trabaho. Tapos panay shopping sa mga luxury items. Ito kasi, alam ko may mga endorsement ito eh. Katulad doon sinabi niya, di ba? Pag nag-unbox siya, bayad siya nun eh. Kasi may credibility si Heart pagdating sa fashion talaga. Parents around, they didn't want me to work. They didn't want me to do what I was doing. They didn't like it. They didn't like that I was an artist. I mean, they supported Oh, yeah, yung tamang term artist talaga ito si Heart Evangelista. Eventually, my mom became my manager. She was good at what she did. She invested my money properly. But you know, it wasn't the usual lawyer doctor kind of job, but I was able to prove them that I can be independent, that I can choose the life I want if I was financially English na. Pero paikliin natin ito, hindi naman kasi katakataka talaga na may pera ito si Heart Evangelista. Now, ito kasi ang hindi ko rin masisisi sa mga tao. Dahil nasangkot yung asawa niya sa dugasan, 'di ba? Na-mention yung asawa niya sa ganyan. Siyempre, lalo na yung mga tao na hindi kilala si Heart Evangelista. Mahuhusgahan talaga siya. 'Di ba? At isa pa, hindi rin naman talaga natin alam. Malay mo, kahit pa sabihin mong kumikita siya mag-isa, no? Malay mo, naabot-abutan. Asawa siya ni Chis Escudero eh. 'Di ba? Ito ay kung ang senaryo na ito ay totoong nagnakaw nga si Chis Escudero, 'di ba? Or totoong nakinabang. Siyempre, dahil mag-asawa sila, hindi rin may iwasan mag-speculate yung tao na baka naabot-abutan din siya. Nalilibre siya ni Chis Escudero ng gusto niya. Ng ano, 'di ba? Yun lang ang problema. 'Di ba? Madadamay talaga siya doon. Asawa niya yun eh. Kahit nga si Maine Mendoza nga, pinuputakte na rin ngayon eh. Dahil kay Arjo Atayde, di ba? Pinagtatanggol. At saka yung kung ipagtatanggol man ni Heart Evangelista yung
yung asawa niya. Sa akin hindi ko na rin siya masisisi doon, asawa niya yun eh. Siyempre paniniwalaan niya yun or tutulong siyang malinis ang pangalan nun. Hindi niya ibabaon yung asawa niya yun eh. Now, ito yung mga sinasabi ng netizens, no? You know, Heart Evangelista became the center of attention on social media after her husband, Senator Chis Escudero, was mentioned in today's Senate hearing. Shortly after, her latest Instagram post was flooded with comments from netizens reacting to the news. Several users left pointed remarks, while others expressed unsolicited advice. Among the comments were, nagdi-delete ng comments, hahaha, guilty ka. Yung pagdi-delete ng comments kasi, hindi ganito kasi yun ano, dalawa ang pwede kong, ako nararanasan ko din yun eh, pinagbibintangan din ako na nagdi-delete ng comments eh. Sometimes kasi, pag ang comments kasi, ay, dito sa YouTube ang sinasabi ko siya kasi Instagram eh, malay ko lang kung same lang ang system. Marami na nagbintang sa akin na nagdi-delete ako ng comments. Pero illogical kasi ito eh, di mas magandang i-block ka na lang kaysa i-delete pa yung comments mo, mahirapan pa doon. Sometimes kasi hindi agad na-update yung comments or pangalawa, nagfa-flood. Sometimes merong merong feature ang mga ganyan na pag alam na parang nang i-spam ka na lang, dinidelete ng automatic. 'Di ba? Tapos syempre, isa na rin doon iisipin ko, nagvo-vlog si Heart ano bang bina-vlog niya? Siguro tungkol do sa bag niya halimbawa. Tapos may magko-comment doon na, "Oy, magnanakaw ang asawa mo." Siyempre karapatan niya i-delete 'yon kasi hindi naman 'yun yung topic eh. 'Di ba? Hindi naman siya si Chis Escudero eh. Sa kabilang banda, no, paggigil na gigil din yung mga tao, hindi ko na rin masisi. 'Di ba? Kasi nga hindi naman nila lubos kilala si Heart Evangelista, no? Pero yung pagdi-delete ng comments kasi ano yan eh, karapatan din naman nila yan eh. Lalo na kung wala na sa siguro pwede nyo siyang kutsain na nagdi-delete siya ng comments kung ang topic ay yung asawa niya. Halimbawa, si Chis Escudero, ano yan, mabait yan, kilala ko yan. Then, may nagko-comment doon na hindi, may mga patunay sa dinidelete niya. Yun, pwede. Pero kung iba naman yung topic, tapos gaganunin nyo, syempre, right niya mag-delete yun kung ayaw niya kung wala dun sa pinag-uusapan yung kino-comment nyo. 'Di ba? Pangalawa, sabi daw dito, magna yan, ibalik yung pera ng taong bayan. Hindi mo deserve ang ibang Pinoy sa Paris. Pinoy, sa Paris ka na lang tumira. Ate Heart, mag-private ka muna for your own healing and peace. Tama to. Kaya lang, pag nag-private naman siya, iisipin ng tao, katulad siya ng ibang Nepo babies. Tsaka ang problema doon, paano kung may kontrata si Heart Evangelista na mag-promote ng brands? Isa-shutdown niya yung yung social media accounts niya. Baka mademanda pa siya ng mga pinirmahan niya. Yun din ang nakakatakot, baka mag-withdraw lahat ng lahat ng endorsement niya. Parang yung kay Maris Racal nung nasangkot sa sa kontrobersiya, 'di ba? May mga nag-withdraw na endorsement. Kaya lang hindi mangyayari yon kasi hindi naman si Heart Evangelista yung nagnakaw, 'di ba? Allegedly, hindi naman siya yung nagnakaw, yung asawa niya lang allegedly. I don't know. 'Di ba? Tapos meron pa nga diyan na meron pa diyan na hindi siya umattend nung isang fashion event. Sana ba 'yon? Kasi nga tama na rin 'yun. 'Di ba? Heart Evangelista did not attend. Skip Fashion Week events pala. Hindi na siya pumunta. Sana ba yung nun? Parang in-skip niya yung Fashion Week.
Doon tayo sa Google nga, pangit itong Microsoft eh. Okay na yun. Kasi nga, pag nakita siya, hindi na yung profession niya yung pag-uusapan, asawa niya na eh. 'Di ba? Fashion Week. Heart. Yan o. Heart Evangelista skips Fashion Week amid political backlash online threats. Okay lang to na, mas maganda hindi siya mag-attend kasi mamaya pag umattend siya dyan, alam mo na, ang uungkatin lang naman eh yung ano niya. Tamang desisyon na rin ito. Ayan o. Actress fashion icon Heart Evangelista announced that she is skipping this season's Fashion Week shows in Milan and Paris to focus on legal action against online attacks linking her lifestyle to corruption scandal. Magdedemanda. Di ba? I'm sorry for my fans, I'm not going to Fashion Week. I know that you guys say laban-laban. I really appreciate you, but honestly, I don't think it's the right time for anyone to, especially from our country, to be going to Fashion Week because I think we need to be here. Not necessarily to be in the rally, but it's important that we open our eyes and we truly become one and empathize and really see what's going on and see what we can do. So, ang hirap din ng buhay, ano? Kala nyo sometimes masarap ang buhay nitong mga to, no? Yan ang isa sa yan ang isa sa mga iisipin nyo kapag kayo ay humaharap na sa publiko. Katulad nitong ginagawa ko, no? Kaya number one talaga na wag mong gagawin, magmalinis ka. Yan ang wag mong gagawin kasi wala namang perpekto sa atin eh. 'Di ba? Wag mong sasabihin na hindi ako ganyan. Hindi eh. Lahat tayo makasalanan men eh. Kaya never ka talaga magmamalinis kahit kailan. Kasi once na may masilipan ka ng yari ka. 'Di ba? Sabihin naman iba, bakit ikaw sita ka ng sita sa mga peking gusan? Hindi ako nagmamalinis, naninita ako. 'Di ba? Talaga naman peke. Wala namang kinalaman yung pag may dito kasi sa Pilipinas bago ka mag-criticize, kailangan perpekto ka. Hindi naman pwede 'yon. Wala namang perpektong tao. Kaya lang pag may nakita kang mali sa ginawa ng tao, sasabihin mo syempreng mali. 'Di ba? Kasi kadalasan yung mga supporter ang tanggol nila, ikaw ba perpekto ka? Hindi ako perpekto, pero ang pinag-uusapan natin yung kamalian ng idol mo, mali ba talaga siya o hindi? Kahit ba naman pumatay ako ng 10 tao, kung mali yung ginawa niya, mali talaga yun. Hindi natin pwedeng plastikin yung sarili natin. 'Di ba? Ko naman, kababayan ko. Anyway, ito, susunod na pasabog. Ito, kumakalat yung yung anak ni Raffy Tulfo. Ito, $73,000 ang bill. Panorin nga natin to, si kaya lang nagbabalita nito si Boljak eh, si name nito? Si Maharlika. Ang binayaran dyan ay $73,000. Itong anak ni Raffy Tulfo, ayan, uminom ng alak. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Raffy Tulfo, Raffy, di ba? Dalawang sila na, Raffy Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo, kung makagastos sa isang bar, isang gabi, ito, sinend to sa akin, ito'y pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. Pero sa context kasi, di umano daw, itong anak daw ni Raffy Tulfo ay nasasangkot sa flood control controversy. Hindi naman siya minention ng Diskaya, no?
Pero isa siya sa, I don't know, wait lang minention ba siya sa, ng ano? Ng Diskaya? Hindi naman yata, di ba? Pero, yung distrito niya yung isa sa pinakamalaking budget daw sa ganyan. Pero hindi naman daw flood prone. Di ba? So, yun ang konteksto nito. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Pakinggan niya ito. Okay? Ano, pirma niya ba yun? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung ano, yan o, yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada, noong December, I think 30, I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga papalangga. Pa-celebrate ng New Year. Ngayon, ito, ini-screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. 42,605? $42,605? Nakita niyo ba kung magkano yan? Tulfo Ralph Okay, yung Wendel. resibo na yan, screenshot nyo na. Okay, yan po ay pumunta sila Mastercard. sa kasama yung kanyang kapatid. Balik natin ang isang video, this one. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan. Ito. So, 2.5 million? 42,000 sa isang $605. Anong in-order nun? Siyempre, siguro, mahal din yung ano doon, no? Pero, $42,000. Anong in-order? Bar yan, di ba? Wala namang, may caviar ba niyan? Grabe, no? Nakita niyo? Pero mag-opinion ako mamaya, ha? Remove ko lang. Ito yan, yung pinirmahan niya. Nakita niyo? $42,605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Pangalawang gabi. Ayan, uminom-inom ng alak. Aha. Mahal siguro yung alak na yun. Okay, Or ayan yung champagne. kapatid niya. Play natin. Okay. Ano doon si Attorney Garrett, ano? Yes. Hindi, baka naman kasi buong staff niya yung nilibre niya dyan, kaya mahal. Sila ayun, yung tungol, yun, no, yung asawa nung anak ni Tulfo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay $73,000. Okay, 73? ayan. Ayan yung shot. Okay, $73,000. Ito yan, mga kababayan. 73, nakita nyo ba ang presyo? Grabe, no? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumastos sila ng ganon kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get. Sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around Dinonate na lang sana sa akin. what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng $73,000. Ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba ng ganun kalaki sa isang gabi lang? Kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng $73,000. Totoo yan. Totoo yan. Kahit pasabihin mo na, na
negosyante ka no na ano ka. Totoo sobrang hirap. Sobrang hirap kahit 1,000 ayaw mong pakawalan. Well, ano yun based on my experience, I don't know sa iba, 'di ba? Pero pagka ganyan, hirap na hirap ka. Lalo na kung yung ikakain mo lang. Well, ako halimbawa, kung ibibili ko yung mga gusto ko, let's say bibili ako ng collectibles, kaya ko. Pero yung kain na gano'n, 500 na nga lang hinayang-hinayang pa ako, eh. Hinayang na hinayang pa ako sa 500, eh. Lalo na kung maka 1,000 ako ng bill sa kainan tapos, hindi ko ma-e-enjoy. O kahit sabihin mong in-enjoy ko, tapos, pagkain lang. Ano ako, eh, talagang baka hanggang madaling araw pag-isipan ko pa yun, eh. Ang isang gabi, magkano lang ang sweldo ng, kung tutuusin ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31, okay, nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang House of Representative member, ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni De La Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Ralph. Okay? So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi ni, nakita niyo yung tip? Okay? Naka-quest na ano nyo? Ang tip is, ang galing ni Congressman, no? Cora. Okay? Hindi, sa akin naman kasi, ito hindi ko kinakapihan si Tulfo. Anti-Tulfo ako, eh. Pero kung akong tatanungin, YouTuber kasi ang tatay niyan, eh. Baka doon sa management nung YouTube channel ng tatay niya, kasali siya doon. Kasi alam ko, uma-appear din siya doon, eh. Doon sa YouTube channel ng tatay niya, eh. 'Di ba? Eh, tingnan mo ang views. Tingnan natin kung magkano ang ito para magkaroon tayo ng idea magkano ang kinikita ng Raffy Tulfo in action na channel. Punta kayo sa Social Blade. Social Blade. 'Di ba? Social Blade. Sa Social Blade dito may estimation kung magkano ang kinikita ng channel ni Raffy Tulfo. So, i-search natin dito, no? Raffy Tulfo in action. Dati akala ko pag-aari ito ng ng TV5, eh. Kay Tulfo pala talaga to. Tingnan natin yung kinikita ng Raffy Tulfo in action. Ba't ayaw gumana dito? Dito nga tayo sa isang browser. Ito, Raffy Tulfo in action. Ba't ayaw maklik? Ito. Raffy Tulfo in action. Monthly estimate earnings. Ang kinikita ng channel ni Sir Raffy sa isang ba't ang bagal? Wait lang Ayaw lumabas yung monthly estimate earnings. Mukhang hindi Ito to. Just imagine, pwede silang kumita. Monthly to monthly. $438,000. Monthly. Magkano yon? 436. Isang buwan lang yan 36K. 436,000 USD to PHP.
25 million pesos isang isang buwan. Ayan oh. Yan ang kinikita ng YouTube channel ni Rapi Tulfo. Now, syempre, may tax pa yan, tapos babawasan pa ang pasweldo sa mga tao. Kaya rin, 'di ba? At hindi lang naman YouTube ang pinagkakakitaan niya. Syempre may mga sponsors pa yan, 'di ba? May mga pa yan, may mga endorsement pa si Rafi Tulfo. May Tulfone pa yan dati, 'di ba? Yung katulad ng mga ganon. Yung baka nga yung Sogo din, 'di ba? Yung dun niya madalas i-check in yung mga subject niya. Kaya hindi ko bibigyan ng gravity itong nagiging patas lang ako ha, itong ni Maharlika. Hindi ko siya bibigyan ng gravity. Kaya naman. Lalo na yun ay may okasyon pa. Malay mo yun ay niregalo ng tatay niya, o mag-enjoy na muna kayo dyan. Kaya naman eh. 'Di ba? At hindi lang naman si Ralph Tulfo ang nagganon sa ibang bansa. Di bali sana kung araw-araw, sa bagay, 2 araw, $100,000. Siyempre, magsha-shopping pa yun dun. Pero kaya. Sa tagal ni Rafi Tulfo na nag-YouTube, kaya yun. 72,000, baka tip pa lang. No, sir, nakasulat yung tip dito eh. Okay, tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo if kung yung pera niyan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 million, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party. Kasi yung party na yun, Unang-una, hindi na naman natin alam kung anong ginastos nila dun eh. Doon sa resibo na yun eh. At kung ilan silang nandoon. 'Di ba? Baka yun naman ay pa-Christmas ni Rapi Tulfo sa mga anak niya, sa pamilya niya. Ano lang yun? I mean, hindi naman siguro yun. Hindi siya karapat-dapat na husgahan. Hindi, kayo comment nyo sa baba. Pero who knows, malay mo, talagang kinurakot yun. Pero sa nakikita ko, kung tatanungin nyo ako, kaya naman nila Tulfo magganon. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.